Sir, unang-una po, good afternoon po at good afternoon din po sa inyo, ma'am. Sir Fritz, ikwento niyo po sa amin, saan niyo po nakilala si Lara May at ano po ang nangyari sa inyong relasyon? Bakit po nagkaganito? Nagloloko-loko, ma'am. Mhm. Yung ma'am, doon nagsama kami, iba-iba pa yung pinupuntahan. May kasamang lalaki ito yung ating gabi, ma'am. So, iba-ibang lalaki ang nagmumotor, kinakasama niya. Ilan taon po kayong magkasama, sir, sa isang tirahan? 2 taon, ma'am. 2 taon. So, before that, magkaibigan na rin po kayo? Yes, ma'am. Okay. Tapos, kailan lang po kayo naghiwalay, sir? May mahigit 1 taon na, ma'am. Mga 2021 or 2022 po? Yes, ma'am. Okay. So, ilan taon na po ang inyong anak? 4, ma'am. Kakapat nung September 6. 4 na taong gulang po ang inyong anak. So, Yes, kumbaga, simula nung nasimulan po ninyo ang inyong relasyon, nagkaroon na po kayo ng anak. Yes. Tama po ba? Ma'am, buntis po siya nun, ma'am. Tapos may kinakasamang lalaki. Dito rin sa Maynila, sa Quezon City po. So, before pa po na maging kayo, buntis na po si Ma'am Lara or hindi naman po? Buntis po siya doon na nagkasama kami sa bahay nila po, doon sa Cagayan pa lang. 2 months. Tapos, nagpaalam po ako na pupunta sa trabaho. Oo. Tapos, punta ako dito sa Maynila. Tapos, sinundan pala niya ako. Tapos, medyo mga ilang weeks, may nalaki na pala siya. Okay. So, sir, linawin ko lang alam niyo po na before pa kayo maging magkasama, na magkinakasama sa isang bubong, buntis na po si Ma'am Yes, Lara. ma'am. So, yung bata po ay anak po talaga ng ibang lalaki, tama po ba? Di ko alam, ma'am, pero baka dati sa akin sabi. Tapos nung biglang sinabi na hindi na daw akin nung inuwi niya, tinakas. So nung una, nung nalaman na buntis, akala nyo sinabi sa inyo, tama? Okay. So, nung sinabi na sa inyo, may nangyari na po ba sa inyo noon, nung bago pa kayo na magsama sa isang bahay? Meron na po, ma'am. Meron na. So kumbaga nagkasalisi siguro yung, nag-overlap yung time na may kinakasama siyang iba at saka yung may nangyari sa inyo, tama po? Yes, ma'am. Okay, gets ko na kaya nagkakaroon ng confusion. So ngayon, sir, nung napanganak yung inyong 4 na taong gulang na anak, sino po ang nag-alaga? Kami po, ma'am. Kayo po ni Mama. nanay. Nasaan po si Ma'am Lara nitong mga panahon na to? Naggala-gala, ma'am. Paano pong nag-alagala, sir? Iniwan lang yung bata? Iniwan Umalis sa lang? amin po. Ay, nung ma'am, 2 months old, tumawag sa akin yung tita niya na tumakas daw yung Lara May. Pumunta ng Maynila, tinakasan yung bata. So iniwan yung bata. Tapos yung tita niya po nagbantay. Oo. Tapos after 4 months na old na siya, tinawagan niya ako, papampon yung bata. Sabi ko, wag na lang po. Uwi na lang po ako, kunin ko yung bata. Tapos yun, umuwi po ako, kinuha ko po. Kaya ka umuwi ng Cagayan Valley. Tapos hanggang- pinaalaga mo na kay Nanay Felicidad. Sa Pareho kami, kayo. opo. Okay. Hindi na ako bumalik. Simula po nung panahon na yon na 2 months old si baby hanggang ngayon na 4 4 years months. old, may paramdam ba si Lara or nagbigay ba ng sustento? Wala po, ma'am. Wala, ni Honey ho. Wala talaga. Wala, ma'am. Hindi nyo rin siya nakokontak ng mga panahon na yun, sir. Nako-contact, ma'am. May communication rin kami nun. Pero, bakit hindi niya Pinawi- pinupuntahan yung anak niya? Di ko alam, ma'am, tuwing birthday niya, ganun sabi niya, mas masakit siya, ganun. Di makakapunta. So, marami siyang dahilan. Madaming dahilan po. Okay. So, in short, sir, ngayon, nung 4 years old na yung bata, paano niya nakuha yung bata sa inyo, sa poder ninyo? Nasa biyahe po ako nun, ma'am. Sa July Ako po ang 13. nasa bahay. Kayo yung nasa bahay, ma'am. Okay. Tapos, ano po nangyari? Pumunta sila doon ng tita niya. Mhm. Tapos hiniram yung bata. Sabi niya, pupunta lang ipasyal sa Ballesteros. Okay. Iuwi dan ng hapon. Doon sila sa bahay matutulog. Nung hapon na, ma'am, gabi na, wala pa sila. Tinatawagan ko sila, hindi sinasagot ang tawag ko. Tapos nag-text ako doon sa tita niya, sabi niya sa akin, ngayon lang kami makakasama. Hindi na namin ibalik. So, sinabi po categorically nung tita na hindi na nila ibabalik yung bata. Nakakausap niyo pa po ba hanggang ngayon si Ma'am Lara o hindi na po? Hindi, ma'am. Mula noon, ma'am.
Ayun yung sinasagot yung tawag namin sa kanya. Pati yung tita niya, ma'am, ayaw ipa-video call yung bata. Itinatago sa amin yung bata. Ilang beses kami pumunta ng Ilocos. 2 beses lang ipinakita sa amin. Nung araw ng birthday ng bata, sabi ni Kapitana, puntahan niyo daw siya sa bahay nila. Pumunta kami, ma'am, pero itinago nung tita niya. Sir Fritz, ano po ang huling pag-uusap niyo ni Ma'am Lara? Yun po yung tinakas niya, nasa biyahe po ako, yun din sabi niya na sa akin na yung anak ko, sabi niya, di mo na to makukuha, sabi niya sa akin. Sige Nag-chat ulit siya, sabi niya sa akin, ba't pumupunta sila dito, wala ka namang anak, sabi niya. So sinabi niya na hindi niyo anak yung nabanggit niyo kanina na hindi niyo anak yung... Kaya pumunta kami sa barangay dati nila, ma'am. Okay. Pero sa birth certificate, sir, nung bata, sa mga records ng bata nung ipinanganak, sino po ang nakapirma na tatay? Bali, ma'am, yung 2 beses siyang ipinarehistro, ma'am. Ano po ang nakapangalan yung doon? Yung una, ma'am, sa Princess. kinakasama niya, ma'am. Princess Tapos Ramela Malto. dahil hindi kami maniniwala namin yung bata, pinarehistro niya ulit. Tapos pinapirma itong anak ko na siya ang ama. So, sino po ang nasa, kumbaga, sa PSA na copy po doon, sa official copy na na-transmit po sa PSA? Sino po ang nakarehistro doon? Siya. Si Sir Fritz na po. Okay. So, if that's the case, Shari, ibig sabihin may presumption po na kayo yung ama nung bata. Kasi kayo po yung nakapirma doon sa official na document. Yun ang galing na po sa mismong PSA na ama nung bata. Yes, ma'am. Bali, 2 kasi yung Dalawa po yung Birth PSA? yung Yung sa una, una. ma'am. Possible. Bali, sa kanya, ma'am, nag-late registration na lang, ma'am. Bali imbes na 2019 ipinanganak yung bata, 2018 na, ma'am. Naku, magkakalituhan tayo dyan. So, dalawa po ang rehistro ng bata, even sa PSA. Siguro, ma'am. Yung Hindi niyo po pinakaunan. sigurado, ma'am. Hindi, ma'am. Okay. At Siguro, oo. saglitan lang natin kasi baka bumitaw po sa linya. Kasama po ni Chairman Marieta Leaño ng Barangay Santa Maria Vintar, Ilocos Norte, si Lara May Asuncion. Ayun. Okay. Hello po, Kapitana and kay Lara. Magandang hapon po. Hello po, ma'am. Magandang hapon din. Si Lara po yung naka-pink and si Kapitana po yung naka-yellow. Okay. Good afternoon po, Kapitana, at good afternoon po, Ma'am Lara May Asuncion. Isang magandang hapon po. Ako po si Attorney Pao ng ACT-CIS Party List at live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ma'am Lara, nandito po sa tanggapan ni Senator Raffy ang inyong dating kinakasama na si Sir Fritz Panaga at ang kanya pong ina na si Ma'am Felicidad Panaga. Ngayon, ang akusasyon po nila, ma'am, ay nung kamakailan lamang ay hiniram niyo po yung inyong anak na 4 years old. Sinabi niyo po nahihiramin lang daw po ang bata, ipapasyal, pero hindi na po naibalik yung bata doon sa ama niya at doon po sa kanyang ina. Doon po sa lola, in short. Totoo po ba ito, ma'am? Opo, ma'am. Kasi may kasunduan po kasi kami noon, ma'am, na nung pumunta po sa dito, ibalik din sa akin yung anak ko. Pero hindi po siya tumupad ng usapan noon, ma'am. Kaya pumunta din ako sa kanila kasi hindi din po yung aking anak. Saan po, ma'am. saan pong kasunduan yan, ma'am? Pumunta po si Angel dito noon, ma'am, na dito sa bahay namin, ma'am. Hiniram po niya yung anak ko. Tapos, nakipagkasunduan po siya sa family ko na ibabalik din ni Angel yung anak ko sa araw na yun. Pero hindi po siya tumupad, ma'am. So in short, ginawa niya yung ginawa mo din dati. Opo, ma'am. Hindi, ma'am, siya ang unang gumawa. Ma'am, siya Okay. po unang gumawa, ma'am. Sige po, Sir Fritz. Ma'am, ipapa-explain ko lang din kay Sir Fritz. Sige po. Siya po unang gumawa, ma'am. Nitakas yung bata na wala siyang kapera-pera, dinala sa Balesteros, wala siyang pera. Tapos sinundan po nila papa. Tapos wala palang pera yung Humingi pa siya sa akin. Isang pamasahe. Ilang beses na niyang Gugutom pa yung itinakas yung bata. bata, ma'am. Worried na worried yung nanay niya. Baka ibenta daw niya yung anak niya. Sino po ang worried, ma'am? Yung Nanay, nanay ni niya Lara May, ma'am. nanay mismo ni Lara May ang Worried siya, worried. baka daw siya sa ibenta lalaki yung bata. Tapos sabi niya po, ma'am, sa amin, mas gusto niya daw sa amin mapunta yung bata para makagala daw siya. Kasi yung tita niya daw nagpupumilit
nakunin yung bata. Siya mismo nagsabi sa amin sa bahay, ma'am. So, clarify ko lang, Sir Fritz. Inabandon na ba niya yung bata nung 2 months old Yes, pa lang ma'am. ito? Yes, Or ma'am. kinuha niyo yung bata sa kanya? Inabandonado niya, ma'am. Pumunta sa Paano lalaki inabandon niya. na? Pumunta siya sa Ilocos, iniwan niya yung bata Hindi, sa inyo? Sa Ilocos nasa po siya Ilocos yung nanganak, bata, ma'am. ma'am. Sa Ilocos siya nanganak. Okay, sa Ilocos siya Nanganak. nanganak, iniwan Yes, niya sa tita niya. Oo, Yes, nang ma'am. tu- Di ba? Hanggang Yung bata, nabanggit 2 niyo months kanina, old. iniwan niyo yung tita niya, tapos kinontak ka ng tita niya. Yung mahigit 4 months, ay mag 4 months na, ma'am. Oo, tapos pagka-contact ng tita niya, tsaka mo kinuha yung bata. Oo. Tama. Okay. Ma'am Fritz, tama ba yun? Hindi po yan Wala totoo, pa ma'am. yun, wala pa yun alam, ma'am, kasi ma'am, inabandonado yung malis. Anak ko, ma'am, iniwan ko po sa lola ko kasi nag-work po ako. Pero hindi ko naman po iniwan siya dito. Dito lang din po ako nag-work noon sa Ilocos Norte, ma'am. Bale, uwian po ako everyday. Tapos, ay, ma'am, lumuwas po ako ng Maynila para mag-work. Iniwan ko sa lola ko. Tapos, nabalitaan ko na lang, ma'am, na pinasyal daw yung anak ko sa Kagawan. Hindi ko po binigay sa kanila, ma'am. Sila po yung utak. Hindi ko maniwala, ma'am. Tita niya mismo nagsabi sa amin ganun. Kasi sabi po niya sa akin, ma'am, dadalawin lang daw niya yung anak ko. Pero sabi ko sa kanya, ma'am, ayaw ko. Kasi simula nung binontis niya ako, ma'am, ang sabi niya sa akin, hindi pa daw sa handa. Ayaw daw niya panagutan. At sabi niya, ma'am, ipapalaglag daw namin yung bata. Ma'am, wala akong sinabing ganyan. Kahit, wala akong sinabing ganyan. Gawa-gawa lang yung usap yan. Kasi sabi ko sa kanya, buto ko. Pero ang sabi niya, ma'am, hindi pa daw siya handa. Awanti. Nakausapan niya yung Ay, awanti. mo, ma'am, nakunin pa niya noon. Tapos ang ginawa niya sa akin doon, ma'am, nung lasing siya, nung pumunta ako sa boarding niya, binugbog po niya ako, ma'am, sa CR. Alam mo yan. Sa CR, cellphone, hinagis ko sa'yo kasi iba-iba. Di ba yung lalaking kinakasama mo, jowa mo na pala nun. Okay. Miss Lara Ikaw, May, paano ko saan gagawin yun eh? Ikaw naman Hindi nauna. po ito, ma'am. 2 lalaki Nung nagbusog po niya ako, ma'am, Sige, sir, sinabi lang niya may sa akin boyfriend na siya. mag-break up bukas, hindi pa daw siya handa. Sige po. Tapos nung naghiwalay na po kami, Ma'am Lara, kaklaruhin ko lang, ha? Unang-una po sa lahat, sino po ba ang tatay ng bata? Siya po, ma'am, pero hindi po niya panagutan kasi sabi niya, ma'am, hindi pa daw siya handa. Sir, may Ma'am, pruweba wala ka akong ba na sinabi nagsabi siya na hindi ikaw yung tatay ng bata? May message ka ba? Meron, ma'am. Kasi na-delete na. Sinabi niya sa akin na wala kang hindi mo siya anak. Wala akong sinabi, ma'am. Tinext niya sa Tinext akin, pa ma'am. niya kay Tinext mama. niya sa akin, ma'am. Pero Meron ka, ma'am, nasira sa lang kasi cellphone? nabasa yung cellphone ko, ma'am. Okay. Ganito, ma'am. Hindi po namin dinadoubt yung sinasabi ninyo. No, of course, kayo lang din po ni Sir Fritz ang nakakaalam kung ano po yung nangyari dati. Pero tayo po ngayon ay nandito na sa present na pinoproblema natin. Yung pagkuha nyo po sa anak ninyo ng hindi din po kumbaga ginawa ninyo yung allegedly ginawa din nila Sir Fritz. Tama? Kinuha ninyo kasi kinuha din nila sa inyo yung bata. Tama ba? Yes po, ma'am. Okay. Ngayon, ganito ma'am, tungkol doon sa pagpapalaglag, ay wag na nating pag-usapan yon kasi naniniwala Wala naman kami, ma'am, na hindi naman po aalagaan nila Sir Fritz at ni Nanay Feliciana Felicidad, yung bata ng mahigit 4 na 4 taon taon. or kulang-kulang 4 na taon. Ma'am, mag-aapat na taon. More than 3 years, ma'am. Hindi po ako ma'am. Kasi yung pag-aalaga nila, ma'am, alternate po sila sa mama ko, pero hindi po sila tumupad sa usapan. Ano pong pangalan ng katabi niyo, ma'am? Kasi parang may gusto po siyang sabihin. Ingatay nanay. Ma'am, Nanay po ba niyan? Mary Jane Asuncion, ma'am. Ma'am Mary Jane, kasi kanina sinasabi nila, Sir Fritz, ikaw mismo ang nagsabi sa kanila na natatakot ka na ibigay dyan kay Ma'am Lara yung bata dahil baka ibenta niya yung bata. Tama ba yun? Huwag kang sinungaling. Kasi nung pumunta tayo ng Ballesteros, nung hinahabol natin yung sinatyan niya, nabaworry ka baka benta ng anak mo si Anggot. Huwag ka nang sinungaling. Ang usapan natin, Angel, ikaw magsalita ng totoo. Oh. Sino Ang ang usapan natin, Sino ang nag-alala noong itinakas ng anak mo yung bata? Di ba ikaw? Bumalik isang araw, Oh. kukunin niyo agad. Ang dami niyong pumunta. Ang daming punta. Pumunta kami, sumama kami, nakabantayo. Oh. May gwardiya siya. Kahit Diba? piso, walang dala yung anak mo. Humingi pa ng pamasahe sa akin. Tsaka yung mismo nung tapos na yun, ma'am, nag-usap na kami sa DSWD. Okay.
Ma'am Mary Jane, saglit lamang po. Yes, Sir Fritz. Ano yung sinabi niyo? Tapos na po yung pagkitakas niya sa bata, after 2 days po, nag-usap kami Ano dati pong sa DSWD. pinag-usapan niyo sa DSWD? Na pumayag na po siya na sa akin punta yung bata. Kasi pinamin ng DSWD yung mga dating ginagawa niya. Gala-gala. Gano'n. Happy-go-lucky siya, ma'am. Okay. Hindi ko maalagaan yung anak ko dahil lakwatsera ako, sabi niya, ma'am. Sabi, di ako, Meron po ba kayong kasulatan yan? Wala, yun ma'am. lang problema, ma'am, wala. Totoo yan, ma'am. Hindi. Okay. Yun, Ma'am paano, di naman Lara, totoo yan. ano po ang Daming trabaho test, ninyo ngayon? Wala. May karinderya po ako, ma'am. Sarili ko po yun. May ano po Binabantayan kayo? ko po. May? Karinderya, ma'am. Karinderya. Okay. So, Wala, kaya... ma'am. May karinderya po Karinderya kayo. Sabi niya, may karinderya siya. Okay. Wala, ma'am. Kaya niyo po bang buhayin ngayon ang inyong anak? Opo, ma'am. Okay. Ganito, ma'am, ha. Unang-una po sa lahat, hindi po tama na, although anak niyo po yun, hindi po tama na bigla-bigla na lang kinukuha yung bata. Okay? Ang bata po ay hindi po laruan. Ha, hindi po yan bagay na ipinahiram sa kabila, kukunin ko na lang bigla. Or ibibigay ko dito, babawiin ko na sa'yo. Hindi po ganon. Okay? Regardless po, ito po ay para sa inyong dalawa, no? Bilang mga magulang nung bata, may responsibilidad po kayo pareho na mag-ayos, pag-usapan po ng maayos kung ano po ang gagawin ninyo sa kinabukasan ng inyong anak. Okay? Hindi po yan tama, Ma'am Mary Jane, Ma'am Lara or Miss Mary Jane din sa inyong ina na porket nandito po sa inyong dating kinakasama yung bata, gusto nyong bawiin, kukunin nyo na lang at lilinlangin nyo sila sasabihin na hihiramin tas hindi na ibabalik. Okay? Nung kinukuha namin yung anak namin, ma'am, ayaw po nila kahit isang beses lang sana na matulog sa bahay. Sinungaling ka? Ma'am Lara, Anong hindi? Pati gatas nga niya, binibigay ko kung kinukuha niya, sa hinihiram niya siya. Ayaw mo ibalik yung anak ko. kasi Itinakas sabi mo naman, hindi mo kaya na itinakas mo siya. Nung July 13, kayo ng tita mo. Number 1 yung tita mo na ayaw nang ipakita sa amin. Ayaw nang ipakausap yung tita mo. Bakit ngayon? Mama mo ang katabi mo ngayon. Dati ay yung tita mo ang sumisipot sa sumisipot sa barangay nung naghihiring. Bakit tita mo ang sumasama? Hindi yung nanay mo. Ayaw mo ibigay O asan na yung tita mo? Siya nagmamatigas, siya nagtatago dun sa bata sa amin. Bakit tinatago ng tita mo yung bata sa amin? Nagsisinungaling ka daw. Sabi nung bata ay tinatago niya daw siya sa taas. Binabaliktad mo yung Ilang beses kami pumunta ng ilang beses kami pumunta sa doon sa inyo, itinatago niyo yung bata. Lalo na yung tita mo. Itinatago niyo. Minsan natanong ko yung bata, sabi niya, itinatago niyo daw siya, lalo na yung tita mo. Asa na yung tita mo ngayon? Bakit hindi siya kasama mo? Yung tita mo, pumunta kami ng birthday ng anak mo. Sabi niya naman, Sabi niya, wala. Nasa lawag. Sabi nung Pag pumupunta asawa niya, kami, nasa nandun siya. lawag. okay. Ganito, Ma'am Felicidad. Ayaw po natin na may mangyari sa inyo, Ma'am. Kumalma po tayo at baka po may mangyari pa sa inyong hindi ka nais-nais. So, wag po tayong, baka tumaas ang inyong alta presyon. Kumbaga. Ma'am Lara, kagaya po ng sinasabi ko kanina, hindi po tama na biglaan yung kukunin yung bata kahit po anak nyo yon. Tama, may karapatan po kayo, but at the same time, may karapatan din po ang ama ng bata at ang kanyang lola. Hindi lamang po kayo yung may karapatan doon sa bata. Pangalawa, Sir Fritz, kayo po ba ay may pag-aalinlangan sa pagiging ama ninyo doon sa inyong anak? Yes, ma'am. Or sigurado po kayo na anak niyo siya? Parang, hindi ma'am. Hindi. So gusto niyo po bang ipa-DNA yung bata, Yes, sir? ma'am. Okay. So, Shari, siguro i-assist na lang din natin si Sir Fritz na magkaroon po ng DNA testing para malaman po kung sino talaga ang ama ng bata at kung kayo talaga yung ama, of course, meron po kayong karapatan. May karapatan kayong bisitahin ng inyong anak. May karapatan kayong puntahan siya sa Ilocos or kung saan man po siya dapat na makatira. Pero sa ngayon, alamin natin kung sino talaga yung ama ng bata kasi baka mamaya full force si sir tapos hindi naman pala kanya. Although sinasabi po ni Ma'am Lara na siya ang ama ng bata. Tama po ba, Ma'am Lara? Ngayon lang niya sabihin. Asan po ba, ma'am, yung yung isa pang lalaki or isa pang tatay na pinaghihinalaan? Nasaan po siya ngayon?
Ganyan po kasi yun, ma'am. Wala na po siya ngayon, ma'am. Hiwalay na po kasi kami. Siya lang po yung tumayo bilang ama nung iniwan po kami ni Angel, ma'am. Ma'am, Nung hindi po niya hindi ko yan pinaglagutan iniwan, yung- ma'am. Nasa dito sa Maynila. Binigyan ko ng pamasahe para umuwi. Tapos, nung binigyan ko ng pamasahe, may kasama na ng lalaking sabay uwi. Hindi ma'am, bago niyo po ibigay yung responsibilidad bilang isang ama sa ibang lalaki, nag-usap muna po ba kayo ni Kuya Fritz? Kasi hindi po maganda na binibigay niyo yung responsibilidad ng pagiging tatay doon sa sinasabing isa. Ang sabi po niya kasi noon, ma'am, hindi pa po siya handa at ipapalaglag ko daw po yung bata. Yun po yung Wow, decision niya, wala ma'am. po Okay, akong sinabi. ganito na lang kasi nagkakaroon ng denial dito. Iba din yung sinasabi nila, ma'am. I think it's better. Kung okay sa inyo, ma'am Lara, ha, ito po ay, of course, voluntary din on your part. Okay po ba sa inyo na ipa-DNA yung bata at si Sir Fritz? Wala po kayong babayaran dun, ma'am. Wanted sa radyo po ang sasagot sa... Through ECDNA. Through ECDNA, ang ating partner sa DNA testing dito sa Wanted sa radyo. Okay po ba kayo doon sa ganong setup, ma'am? Ipapa-DNA po yung bata. Para lahat po ng agam-agam tungkol sa pagiging ama ni Sir Fritz at kung talagang anak po ba ninyo yung bata, ay masettle na natin para wala nang question doon. Okay sa inyo, ma'am? Okay. So, okay kay ma'am. Okay ba sa inyo, Sir Fritz? Yes, ma'am. Okay din. Okay. Pangatlo, ma'am, dahil si Sir Fritz po yung currently, actually siya yung may hawak doon sa bata. Kagaya ng sinabi ko, hindi po dapat kinukuha basta-basta, okay? Kahit na kayo po yung nanay ng bata, meron po tayong tamang proseso sa batas. Ma'am, po kasi yung sa akin na po yung bata noon. Pero kinuha niya dito. Ma'am Lara, naiintindihan ko yung part na yan, pero nung simula 4 months or 3 months yung bata, hanggang 4 years old siya, nandito po kina Sir Fritz, tama? Hindi naman po siya nanatili doon ng 4 months hanggang 2 years old to 3 years old, ma'am. Nag-alternate po sila noon. Hindi po sa kanila lumaki yung bata. Bale, sa kinamama ko siya sa mama niya. Dalawa po sila, ma'am. Hindi lang po sila ang pumupop sa anak ko. Anong hindi? Week lang, ganun ko kunin. Week lang sa kanila, Araw sa lang, amin ma'am. eh. Pero buwan, nagbibigay oo. ako ng gatas, pampers sa kanila, ma'am. Ma'am, linawin lang natin. Simula kailan po nasa inyo yung bata? 3 months? More than 4 months months, ma'am. old. More than 4 months. Okay, 4 months old. Dire-diretso yan hanggang 4 years old. Yes, ma'am. Yung hinihiram lang, week Isa- lang. isa- Sandali lang po. Sige po. More than 3 years, ma'am. More than 3 years na nasa inyo yung bata. Hanggang kailan po? Hanggang nung July 13. July 13 ngayong taon. Yes, ma'am. At sinasabi mo naman, Ma'am Lara May, ay hindi sa kanila lang, nag-alternate. Tapos pumupunta pa dyan sa bahay, ma'am. Iba pa pinupuntahan. Basta na yung anak niya sa lalaki niya. Bahay namin sa bahay nila, ma'am. Kaya nag-alternate lang po kami. Pero ang ayaw lang po nila, yung kuwan ni mama ni Angel, ayaw po niya na matulog yung anak ko sa bahay namin, Hindi nakasama pa niya alam namin. yung mga Ang trap gusto ko pinagagawa niyan. yung anak ko sa kanila. Okay, sige po. Kausapin natin si Ma'am Rachel Pailma ng MSWD ng Vintar, Ilocos Norte. Magandang hapon po, Ma'am Rachel. Magandang hapon, attorney. Yes, magandang hapon po, ma'am. Ako po si Attorney Pao Cruz ng ACT-CIS Party List, ma'am. Meron po tayo dito ang dalawang dating magkinakasama, si Ma'am Lara May at si Sir Fritz. Ngayon, ang nangyari, base sa mga kanilang mga kwento, ma'am, ha, yung bata, iniwan po ni Ma'am Lara May sa kanyang nanay, doon po sa lola nung bata, para magtrabaho daw po sa Ilocos. Pero in the middle of nasa custody po nung lola, ay tinext daw po sila Sir Fritz, sinasabi na natatakot daw po na baka ibenta yung bata, etc. etc. So yung custody in short napunta po doon kina Sir Fritz. Tapos hanggang sa tumanda na po yung bata na 3 years old, ang sinasabi po ni Sir Fritz ay sa kanila daw po talaga kumbaga sila yung may hawak doon sa bata. Sabi po nila Ma'am Lara May naman daw po, ay salitan daw po sila ng pag-aalaga doon sa bata. Ngayon, Ma'am Rachel, alam naman po natin dahil hindi po sila kasal eh. So, sa ilalim po ng batas, hindi po talaga, kumbaga yung kustodiya ng bata ay dito po sa kanyang nanay. Pero ano po kaya ang options ni Sir
Fritz dahil ang ina-allege naman po niya ay siya po yung in custody talaga doon sa bata at the time na kinuha, kasi biglaan na lang din pong kinuha daw din nitong si Ma'am Lara yung bata at sinasabi ay hihiramin lang pero hindi na daw po naibalik. Ano po yung options niya? Ang ano lang sabi nila, kasi yung yan ba yung taga Cagayan, attorney? Yes, taga Cagayan Valley po sila Nanay Felicidad at si Sir Fritz, at ito pong sila Ma'am Lara May ay taga Ilocos Norte po, ma'am. Taga dyan po sa inyo. Yes, attorney. Kasi pumunta yung sinanay sa office noon. Pumunta tapos, na. Tapos parang gusto sana silang mag-usap sa opisina, pero sa barangay naman yata nag-usap. Tapos nung nag-update sa akin si nanay, parang sabi niya na gusto na daw niyang ipa-DNA yung bata kasi claim ng nanay na hindi kay Fritz yun. Oh, Ma'am Lara May, taga MSWDO na po ang nagsabi, ha? Hindi Yun po po yung sabi ni nanay sa akin na nag-update siya sa akin. Ang sinabi po ay hindi po tatay si Sir Fritz, kaya nagkaroon ng basihan si Sir Fritz na mag-alinlangan sa kung tatay ba talaga siya ng bata o hindi. Paano ba yan, Ma'am Lara May? Sabi ni nanay ni Fritz, yun ang update niya sa akin, attorney. Kaya sabi niya, pupunta ako kay Sir Tolfo kasi hindi namin kaya yung gastusin ng DNA. Okay. Yung DNA namin. So, ganito na lang, Ma'am Rachel. Kasi Yes, yung DNA testing po, sagot na po yan ng ating ECDNA ng Wanted sa radyo. Wala na pong poproblemahin. At pumayag po si Ma'am Lara May at pati na rin po si Sir Fritz sa DNA testing para wala na po silang issue. Ang nais lamang po namin, Ma'am Rachel, ay kung maaari po nagabayan itong dalawang mga magulang sa pagpunta po ulit nila sa barangay para pag-usapan ang kustodiyan ng bata. Makaka-assist po ba ang ating DSWD or MSWDO, ma'am? Yes, attorney. Okay. Ma'am, if ever po na papupuntahin na lang namin si Ma'am Lara May at saka si Sir Fritz, siguro pasamahan na lang din natin sa ating reporter, no, Shari? Oo. Schedule siguro po namin, Ma'am Rachel, kasama po ang aming mga reporters. Kasi, tama ba ako, Ma'am Rachel? Ang pinakamaganda dito ay mag-usap silang dalawa para pag-usapan na lang yung, kumbaga, custody ng bata at visitation rights nilang dalawa. Tama ba? Yes, attorney. Ayun. Pag-usap na lang sila, attorney. Tsaka po, Ma'am Rachel and attorney, yung mga alegasyon po ng pagpapabaya daw po ng nanay na si Lara. Opo. Baka pwede din pong Assessment. imbestigahan at i-assess ng ating MSWDO, lalong-lalo na't nandiyan po sa Bintar, Ilocos Norte ang bata sa ngayon. Yes, attorney. Okay. Papatuloy na din tayo para ma-monitor yung nanay. Ayun. So, sa ngayon, sir, pwede naman palang i-monitor ng ating local MSWDO para malaman po yung kinalalagyan ng bata at yung kanyang kasalukuyang sitwasyon. Tama po, Ma'am Rachel? May Yes, sariling attorney. karinderya, wala po yan. Bilang pumunta kami doon, wala. Barangay level at para Laging punta sa lawag. sila yung may punta kinatara. Tapos kami na rin yung mag-assist sa mga barangay. Okay. Sige Para po. monitor. Sige, ma'am. Ganun na lang po, Ma'am Rachel. Kami po ay makikipag-ugnayan sa inyong opisina dyan sa MSWDO para ma-set up po natin yung pag-meet nitong dalawang mga magulang. At again, kami po ay humihingi ng tulong na ipamonitor at ipa-assess ang sitwasyon po ng anak ni Ma'am Lara May para po may kakulang aksyon din po doon sa mga akusasyon ni Sir Fritz na meron pong pagkakulang si Ma'am Lara May sa kanyang anak. Yes, attorney. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Rachel Pailma ng MSWDO Bintar, Ilocos Norte. Maraming salamat sa inyong panahon ngayong hapon, ma'am. Ma'am, nung nag-usap-usap kami sa barangay, 3 days lang kasi ang binibigay sa amin na paghiram doon sa bata. Sabi ko, ma'am, hindi naman pwede. Kasi, ma'am, isang araw sa pag-uwi namin, punta Cagayan up to Ilocos. Ma'am, ganito po ha. Ma'am Lara, hello? Ma'am? Okay, Ma'am Lara, Sir Fritz. Pag-uusapin namin kayong dalawa.
Okay? Pasasamahan namin po kayo sa aming mga reporter. Magsa-schedule po tayo kagaya ng nasabi ni Shari kanina. Kasama po ang MSWDO ng Bintar, Ilocos Norte. Yes, ma'am. Again, ang priority po natin dito ay yung ikabubuti ng inyong anak. Hindi po yung mas ikabubuti ninyo o ikabubuti ni Ma'am Lara. Tandaan ninyo na meron po kayong 4-year-old or kung ilang taon man po si baby na naiipit po sa gusot ninyong dalawa. Hindi po niya deserve na magkaroon po ng gusot at maguluhan po siya. Kumbaga nako-confuse yung bata lalo na kung ipapalipat-lipat natin. Naiintindihan ko yung sentimiento niyo, Ma'am Felicidad, at naiintindihan ko din po yung sinasabi niyo, Ma'am Lara May. Of course, bilang isang ina, meron po kayong karapatan. Pero ang atin pong primordial duty dito ay pangalagaan po yung ating bata. Yung anak ninyo. Yes, ma'am. Okay? So, gusto ko po, kayong dalawa sana, kung papayag kayo, mag-usap po kayo ulit sa barangay level, kasama po yung MSWDO, pag-usapan ninyo kung ano yung the best, kung ano yung swak sa'yo sa schedule mo, kung ano yung acceptable din sa kanya, sa schedule niya, na visitation, o kung sino mang custody. Kasi legally, sir, sa totoo lang, tama naman po si Ma'am Lara, hindi po kasi kayo kasal. So sa ilalim po kasi ng ating batas, pag hindi po kasal ang mga magulang, ang kustodiya po talaga ay sa nanay. Okay? Except, of course, meron po yung mga exception na kung halimbawa si ma'am ay gumagawa po ng immoralidad, kung mapapatunayan po natin na siya ay nanlalalaki halimbawa, or meron po siya mga illegal na aktibidades, yun po ay dadaan pa po sa tamang proseso sa korte. So yan ay pinapatunayan po natin sa korte. Ngayon, ayaw nating pahantungin sa ganun kadugong proseso. Kung kaya pa naman po ninyong pag-usapan sa ngayon, mas maganda po para sa ikabubuti ng inyong anak na mapag-usapan natin. Okay po ba sa inyo yun, Sir Fritz? Yes, ma'am. Okay. Sa inyo, Ma'am Lara, okay po ba na mag-usap muna kayo ni Sir Fritz? Yes po, ma'am. Okay. Sige. So, schedule natin kung kailan kayo mag-uusap. At the same time, isa-schedule po din namin kung kailan kayo pwedeng kumuha ng DNA sample. So, siguro, Yes, Shari, po. Co-coordinate natin sa ECDNA. Opo. Yes. So, para yung hair sample siguro, sir, nung bata at saka hair samples mo po ay makuha, maproseso po. Tapos, at least before siguro kayo mag-meet or after kayo mag-meet, malaman na din namin para panatag din yung loob mo, sir, na sigurado ka na anak mo talaga yung bata. Yes, ma'am. Okay, sa'yo yun, sir. Yes, ma'am. Okay. Sige, ano po ang inyong masasabi? Sige, sir. Habang nandito si Ma'am Lara May, baka may gusto kayong sabihin sa kanya or gusto nyong kamustahin yung anak ninyo. Yun nga sana, ma'am, kahit pakita lang noon nila sa akin, pero ayaw niya. Kahit ipakita Oo, lang. nag-chat ako sa kanya. Okay. Titignan ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya, doon nasa Bintar ko pero ayaw niya. Okay. Ma'am Lara May, okay bang ipa-video call yung tatay at saka yung anak? Kahit mamaya, kahit after po nito, okay po ba sa inyo yon? Kahit video call lang, ma'am. 10 oras ng gabi naman daw kasi umuwi, ma'am. Pag nagtawag ako, Hindi naman siya ang katabi niya matulog ng bata, ma'am. tito niya. Tito niya, ma'am. Tsaka kuya. Pero syempre siya po yung ina. Ma'am Lara May, okay po ba sa inyo na mag-video call si Sir Fritz at saka yung anak niyo po? Pasulit po, ma'am. Maaari po bang mag-video call si Sir Fritz at ang inyong anak? Karapatan din naman po niya yun bilang ama. Okay po ba yun sa inyo, ma'am? Nasa bahay po kasi siya, ma'am. Hindi po ngayon, ma'am. Ang sinasabi po namin, kahit pagkatapos po ng tawag na ito, na mapag-usap po kayong yung nanay, yung tatay po, at saka yung anak. Okay po ba yun? Para makita din niya yung kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak. Sige po, ma'am. Oo, yun. Sige, sir. Ganun po ang gagawin natin. Tatawag po tayo mamaya, siguro sa kabilang studio na lang, Shari. Yes. Oo. Tapos, Ma'am Lara, tatawag kami ulit sa inyo, ha? Pag uwi nyo po sa bahay, para po mapakita natin at mag-video call po silang mag-ama, para magkita naman po sila. Makita din po nung tatay na okay naman po yung kalagayan ng bata dyan sa inyo po. Okay po yon? Okay. Sige, ma'am. Mag-usap sila bilang nanay at tatay. May 4 years old kayo eh. Pag-usapan nyo lang to. Hindi naman siya, kumbaga, Sir Fritz, alam ko po yung sinasabi ninyo na may nakuhang, kumbaga nagkalinlangan eh, na sinabi hiramin lang, hindi binalik. Naintindihan ko, ma'am, yung sentimiento niya na syempre unfair. Pero at the same time, kung kayo po ay mag-aaway, magbabangayan na mga mag-anak, sa dulo po, ang bata po ang kawawa.
Hindi po Yung ba? tita lang kasi niya ang problema. Tsaka ano po, Miss Lara, and gayon na rin po Yung sa tita pa inyo. niyo nun. Kung maaari po, sa MSWD, kayo-kayo lang po yung mag-usap kahit wala na po kasama, hindi na po kasama Huwag niyo na si po Nanay isama Felicidad yun. at si Ma'am Mary Jane at yung tita. Mas maganda po, ang lalaki nyo na po matanda na kayo, may anak na kayo, kayong dalawa lang yung mag-usap. Tama. Kasi hanggat merong desisyon at desisyon ng ibang kayo po ang magulang, mas maganda kayo po ang mag-usap. Okay po? Ayun. Sige po. So, Sir Fritz, ganun po gagawin natin. Kung ito po ay hindi mag-workout, sakaling hindi talaga kayo magkasundo or whatnot, tutulungan po namin kayong magkaroon ng resolution. Kung gusto nyo po maghain ng reklamo, maaari naman po yun, sir. But let's try na ayusin po as much as possible para po sa ikabubuti ng inyong anak. Yes, Okay? ma'am, pero yung pag-ayos sa amin, ma'am, wala na, ma'am. Hindi po kayo ma'am, Bata. hindi mo kayo Ay, ba dun ay sa willing bata. makipagbalikan pa kay Hindi. Sir Hindi, Fritz? ma'am. Oh, hindi. Ano yung Oh, sinasabi? Kasi may dami nang alam namin taga doon sa amin sa kanya eh. Hindi kasi sabi niya baka daw magkabalikan. Yung bata lang, ma'am. Hindi na yun, ma'am. Ibang Wag na ano yun, na yun, ma'am ibang Lara. story Iba na na. yun. Ibang babae, lalaking inuuwi Yun mo nga. sa bahay. Oo. Back to zero na naman tayo. Nanay Felicidad. Kaya po nandiraan ng MSWDO, i-assess po nila, ma'am, kung may kakayanan ba talaga si Ma'am Lara na alagaan yung bata. Yun po yung purpose ng MSWDO natin at iimbestigahan po nila yan. So, ang una po nating step, sir, makausap nyo mamaya, pumayag na si Ma'am Lara o magvi-video call po muna kayo ng bata, tapos isi-schedule po natin na magkausap kayo in person. Marami po kasing, kumbaga, mas madaling makausap pagka kayo ay magkaharap. Medyo mahirap po pag ganitong putol-putol po yung linya, hindi kayo nagkakakitaan. So, mas maganda po in person kayo magkita. Nandun po ang MSWDO natin, nandoon din ang ating barangay para gabayan po kayo sa tamang desisyon. Okay po ba yun? Yes, ma'am. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Lara, ha. Asahan po namin, tatawagan namin kayo, ma'am, para ma-video call po yung bata para makita din po ni Sir Angel at saka po ng kanyang nanay na si Ma'am Felicidad. Yes po, ma'am. Sige po. Maraming salamat, ma'am. At kami po ay makikipag-ugnayan ulit sa inyo para po sa DNA testing at sa schedule po ng inyong pakikipag-usap kay Sir Fritz. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong hapon. So, yun, Sir Angel, ha. Ganun po ang gagawin natin. Mag-schedule po tayo with Ma'am Lara, mag-usap po muna kayo. Sa ngayon po, mas magandang balita, makikita niyo yung anak ninyo. Magbi-video call muna kayo, mag-usap kayo, kamustahin mo siya, kumbaga tignan mo kung okay ba naman siya or meron ba siyang gusto sa'yo. Baka naman malaman mo din kung pwede mo siyang bisitahin doon. Alam mo, sir, madadaan mo din siguro yan sa usap. Lalong-lalo na nandoon din po kami yung tatawag sa video call eh. So baka madaan po natin sa mas magandang usapan. Okay? Okay ka ba, Danay? Sige pa, ma'am. Sige po. Pag hindi po talaga mag-workout, don't worry. Kami po ay handang tumulong, ma'am, sa susunod po na action na ating gagawin. Sige po, ma'am. Salamat. Sige po. Maraming salamat po. At kami po ay nagdarasal na maging maayos na po ang inyong pamilya. Salamat po sa inyong Salamat panahon. po. Thank you.